Samantala, sa aking pagdalaw sa Isla San Salvador, nabanggit ni Ronnie na ilang buwan na silang hindi makapangisda sa Scarborough. Yung policy ng China nga ng June 15, nahuhulihin daw kami lahat ng mga isda. So, may takot din po na ano nangyari. May sumubok ba sa inyo? Wala na po hanggang ngayon. Yung mga mangingisda dito sa Isla San Salvador, nitong nakaraang Hunyo pa huling napunta sa Scarborough Shoal para mangisda. Pero simula nga nung magbanta yung China, nahuhulihin yung mga mangingisdang magpupunta roon, tumigil na sila. Kaya yung mga mangingisda dito na lang sa municipal waters ng Masinloc, Zambales. Tingnan natin kung ano nga ba yung kanilang mahuhuli kung nandito lang sila sa municipal waters. Habang nasa bangka, muli naming napagkwentuhan ang aming naging biyahe sa Scarborough Shoal noong 2018. Pag di ba pag nangangawi lang tayo, ulam na. Ulan ba? Wow! Unang pitik. Oh. Unang pitik. Huli agad. Dito sa municipal waters, limitado lang din yung kayang puntahan ng mga mangingisda. Namimili din sila ng lugar talaga na pwede nilang sisirin. Kagaya nito, kailangan nakikita yung ilalim. Kasi nga, wala silang gamit, walang oxygen tank. So, kung ano lang yung kaya ng kanilang hininga, yun lang yung pupuntahan nila at sisisirin para manghuli ng isda. Anim na taon na lumipas mula nung nakasama ko yung grupo ng mga mangingisdang ito. Ganun na ganun pa rin, halos wala pa rin nagbago. Tingnan mo naman yung mga gamit nila. Kinakalawang, ito, yung mga pangpana, mga goggles nila, lumang-luma. Ganyan ang buhay ng mga mangingisda dito sa Masinloc, Zambales. Ano yung huli mo? Ito po yung loro na dati sa Scarborough kalalakihan. Ito ng kapalit ngayon. Parang duwende na lang. Parang 20 na lang, sir. Wala. Grabe. Gabing hirap. Pag sumubok kayong bumalik ng Scarborough, anong mangyayari sa inyo? Hindi ka sigurado kung anong mangyayari sa'yo doon. Malay, baka bigla kang banggain na naman doon. O hindi alam mangyayari sa pan. Makalipas ang isang oras na laot, nagpasya na sina Ronnie na umahon. Hirap talaga. Hulihan na dito, may ilap. Isda. Kahit na ginagamitan na yung habang hininga, wala talaga. Pagtira mo, yung isda. Hindi magalaw ang isda talaga, sir. Hindi kagaya sa West Philippines Yeah. Talagang bawat tira, kuha. Malayo talaga. Sa isang oras nyo kaya doon? Marami na, sir. Sa isang oras mo, makakuha ka na siguro mga 3 kilo. Eto, may 1 kilo ba ito? Sir, May 1 kilo ba tayo ngayon? malakas. Wala, no? Ang kaunting huli ngayong araw, paghahatian pa ng grupo. Puwat ng itong may banta ang China. Kaya natakot yung iba. Siyempre ayaw din nila makulong siguro. Kaya yun, wala nang lakas loob na pumunta. Masakit isipin na ang ating mga mangisda hindi makalaot sa sarili nating teritoryo. Tapos makikita mo sa TV yung barko ng natin. Coast Guard at saka Bipar, binabaka na lang, nabubutas. Kami pa kayang kahoy ang sinasakyan.
Nakakalungkot lalo na't minsan na silang itinatawag sa palasyo ng Malacanang at pinangakuan ng tulong ilang araw matapos maipalabas ang kanilang kwento noong 2018. Mabigat sa kalooban mo, pero pilit mo tanggapin yun dahil nasa sila silang parang may power ngayon dyan. Iginito ng Malacanang na nakipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs o DFA sa Chinese Embassy sa Pilipinas tungkol sa nangyari sa grupo nina Kapitan Romel at Delfin. Base sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, may freedom of navigation man ang ibang bansa. May sovereign rights o karapatan ng Pilipinas sa lahat ng marine resources o yamang dagat sa loob at labas ng Scarborough Shoal. Binigyan din sila ng mga bangka. Ang problema, hindi naman nila ito mapakinabangan. Bakit nga ba hindi napapakinabangan ito? Dahil po sir sa marami pong kakulangan, nung inano po namin to, pini-estimate po namin sa gagawa, ang pinaka-budget niya po dito, nasa 100,000 pa ang kagastusin daw pa po namin. Saan po kami kukuha ng ganun pong halaga? Ay halos pangbili po namin pagkain namin po, hirap. Samantala, pagdating nila Delfin sa ospital, agad siyang sinuri. Examinin lang po kita ha. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na matitignan siya ng isang neurologist. Subukan nyo nga po itaas yung kamay nyo. Ito itaas. Walang problema to. Ang problema tayo no? Okay. Masakit po ito? Sakit pa ako, ito pa ako. Opo. Sige. Bako ako. Dito sa stroke ni tatay, ang tinamaan po is yung left side ng brain. Kaya yung pagsasalita niya po, utal-utal, no? At hirap siya makapagsalita. Bilang tulong, nagbigay ang ospital ng ilang buwang supply ng gamot kay Delfin. Pinayuhan din siyang sumailalim sa CT scan. Kaya mula Candelaria, muling ibiniyay si Mang Delfin sa isang ospital sa Iba, Zambales para maisagawa ang CT scan. Sa ngayon, maliban sa mga gamot, kakailanganin din ni Delfin ang physical therapy para unti-unting maigalaw ang kanyang kanang kamay at paa. Pero sa grupo na Delfin na aking nakasama noon, isa pa nilang kasama ang hindi ko pa nahahanap. Ang kapitan ng bangka na si Romel Sihuela.